ating basahin ang buong kabanata. Psalm chapter 42, verses 1 to 11. Sundan niyo ako sa inyong mga Biblia. Verse 1, As a deer pants for flowing streams, so pants my soul for you, O God. My soul thirsts for God, for the living God. When shall I come and appear before God? My tears have been my food day and night, while they say to me all the day long, Where is your God? These things I remember as I pour out my soul, how I would go with the throng and lead them in procession to the house of God, with glad shouts and songs of praise, a multitude keeping festival. Why are you cast down, O my soul, and why are you in turmoil within me? Hope in God, for I shall again praise him, my salvation and my God. My soul is cast down within me. Therefore I remember you from the land of Jordan and of Hermon, from Mount Mizar. Deep calls to deep at the roar of your waterfalls. All your breakers and your waves have gone over me. By day the Lord commands his steadfast love, and at night his song is with me, a prayer to the God of my life. I say to God, my rock, why have you forgotten me? Why do I go mourning because of the oppression of the enemy? As with a deadly wound in my bones, my adversaries taunt me, while they say to me all the day long, Where is your God? Why are you cast down, O my soul? And why are you in turmoil within me? Hope in God, for I shall again praise him, my salvation and my God. Pagpalain ng Panginoon ang kanyang mga salita na ating binasa. Tayo ay pumikit at tayo lumapit sa pananalangin. Ama naming nasa langit, kami ay humihingi ng inyo pong gabay sa aming pag-aaral ng inyong mga salita. Nawa ay tulungan nyo kami na magkaroon ng pangunawa, magkaroon kami ng pagkilala sa inyo pong mga katotohanan, at tulungan nyo po kami na amin pong makita na ang amin pong buhay ay daraan sa mga pagsubok, ngunit nararapat na kami po'y magtiwala sa inyo na amin pong kaligtasan. Kaya nawa po ang maging gabay namin sa aming pag-aaral sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang pamagat ng ating pag-aaral sa hapong ito ay The God Who Satisfies the Soul. Ang ating layunin sa ating pag-aaral ay tulungan ang bawat isa sa atin na magpatuloy na hanapin ang ating Panginoon. Ang paghanap sa ating Panginoon, ito ay nagpapakita ng ating pagtitiwala. Makikita natin in the book of Matthew chapter 7, binigyan tayo ng paglalarawan ng ating Panginoon patungkol sa pananalangin. Hinalintulad dito sa tatlong gawain. Una ay yung paghingi. Ito ay paghingi tulad ng isang namamalimos. Ikalawa ay ang pagkatok. Ito ay pagkatok tulad ng isang taong umaasa na may tao sa tahanan na kanyang pinupuntahan. At ikatlo ay ang paghahanap. Ito'y paghahanap tulad ng isang taong naghahanap ng kayamanan o ng isang treasure hunter. Hindi ka titigil sa iyong ginagawa hanggat hindi mo nakakamit yung iyong hinahangad, hinahanap o hinihingi dahil kilala mo kung sino ang iyong Panginoon. Makikita natin sa Biblia, in the book of James chapter 1, na binibigyan tayo ng encouragement ni James na tayo ay magalak sa tuwing tayo ay dumadaan sa mga pagsubok. Nakakita na ba kayo ng tao na nagdiriwang habang siya ay nagdurusa? Nakarinig na ba kayo ng tao na siya ay
nag-imbita ng mga tao para magdiwang dahil natuklasan niya na siya ay may malalang sakit. Makikita natin ang mga masasamang bagay sa buhay ng isang tao ay madalas itinatago o ipinagluluksa. Kailanman hindi natin ito makikita na ipinagmamalaki ng mga tao na siya ay nalugi sa negosyo o natanggal sa trabaho, walang taong magdiriwang sa kanyang pagbagsak. Ngunit makikita natin sa ating buhay bilang mga Kristiyano, ang ating Panginoon ay nagpapahayag na dapat tayo ay magkaroon ng kagalakan. Mula sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan, makikita natin ang isang katangian ng mga lingkod ng ating Panginoon, bagamat kahit ang mga tapat na lingkod ng Panginoon ay bumabagsak sa tukso ng pagtalikod o kalungkutan, makikita natin ang kabutihan ng ating Panginoon ang umaabot sa bawat isa. Makikita natin sa buhay ni Elijah, nagnais na siyang sumuko. Sa buhay ni Abraham, siya ay tumalikod na at tumakas. Sa buhay ni Jonah, ni David, ng kanyang mga tapat na lingkod mula lumang tipan hanggang bagong tipan, ngunit ang ating Panginoon ang siyang tumutulong na makabangon ang kanyang mga hinirang. So kung sa hapong ito, may tuturing natin ang ating sarili na tayo ay hinirang ng Panginoon, at kapag narinig natin ang salitang hinirang, sa Ingles ay ordained or chosen, ang tinutukoy dito ay ang kanyang mga niligtas. According to Ephesians chapter 1. Ngayon, ang tungkulin natin bilang mga niligtas ay magtiwala sa ating Panginoon, and that is reflected through seeking Him, trusting the Lord, and isang mahalagang bagay, speak hope to their own hearts when life feels heavy and God seems distant. Naranasan na ba natin na tayo ay talunan at tayo pa mismo yung nagpapabagsak sa ating sarili? Have you ever felt that discouragement na kahit mismo naririnig mo na sa ibang tao, o posibleng hindi naman ikaw sinasabihan ng discouragement ng ibang tao, pero ikaw mismo yung nagsasabi, talo ka na. Ikaw ay hindi na makakabangon, hindi ka na makakausad. And most of the time, the reason why we remain fallen ay dahil wala na tayong pag-asa sa ating mga buhay. And this afternoon, makikita natin yung kahalagahan ng ating tama at maayos na pagkilala sa ating Panginoon for us to have a satisfied soul, a life that is at times feels or experiences defeat, pero sa dulo ng bawat plano ng Panginoon sa ating mga buhay, there is always victory. Sa unang mga talata, inalintulad tayo on verse 42 sa isang usa. So makikita natin dito, as a deer pants for flowing streams, so pants my soul for you, O God. My soul thirsts for God, for the living God. When shall I come and appear before God? Unang bagay na dapat nating matutunan is to have this longing for God's presence. Ang ginamit na imahe dito ay isang usa o isang hayop na nauuhaw. Ang paglalarawan sa lugar kung saan naroroon ang usang ito ay isang lugar ng walang buhay, like the wilderness. Ang wilderness ay isang lugar na mahirap, na isang lugar kung saan it's hard to survive dahil ito'y lugar na wala kang makikitang pagkain easily. At kaya wala kang pagkain makikita easily ay dahil walang tubig na iyong matatagpuan easily. Noong nakaraang linggo, habang ako ay nagtuturo ng mga bata sa Children's Choir sa Payatas, ang mga teacher ay umalis na. Siguro that's around 30 minutes ng pag-alis ng mga teacher sa Payatas or ng Good News. At habang ako ay nagtuturo, narinig ko na may kumakaluskos sa gate. At paglabas ko, yung isang aso doon, si Sharky, ay naiwan pala na nasa labas ng gate. At tumakbo agad ako, pinagbuksan ko siya at hindi niya na ako binati
Alam niyo kung anong kanyang unang ginawa? Tumakbo siya doon sa kanyang tubigan at uminom siya. At pagkatapos niyong uminom, pumasok na siya at nagpahinga. Alam niyo kung bakit nung araw na yon, sobrang init. Wala siyang mapagkukunan ng tubig doon sa kalsada, wala siyang mapagsisilungan habang siya ay naghihintay doon sa labas ng gate. Sobrang init, kaya pagpasok niya, kahit lumipas na ang kalahating oras pa ulit, siya ay pagod na pagod at siya ay nakahiga lamang. Makikita natin, ang bawat nilalang ay nangangailangan ng kapahingahan at bawat isa sa atin ay may kinakailangan na basic need. At isa sa mga basic need nating mga tao ay ang inumin. Naranasan niyo na ba na mauhaw? I remember I was watching this movie tungkol siya sa isang mountain climber na nahulog siya dun sa gitna ng dalawang bato at kailangan niyang putulin yung kanyang kamay kasi iyon na lang yung naipit dun sa gitna ng bato para siya ay makaalis. So after several hours, or I think that's one day, naputol niya na yung kanyang kamay at tumakbo siya. At alam niyo ano yung una niyang nakita na sobrang saya niya? Isang pool ng tubig doon sa batuhan, isang malawak na tubigan, pero alam niyo anong kulay? Color green. Marumi na yung tubig. Pero alam niyo ang kanyang unang ginawa, tumakbo siya doon at naglubog at sinipsip niya, ininom niya yung tubig. Dahil sobra-sobra na ang kanyang uhaw. Makikita natin, it is a natural, part of our natural instinct in survival na kapag tayo ay nauuhaw, ito agad yung ating unang hahanapin. And makikita natin dito ang paglalarawan ng Panginoon sa isang taong nagtitiwala sa Kanya ay tulad ng isang usa na nauuhaw. We must have a thirst that only God can satisfy. And that is how God designed our lives. Makikita natin throughout history, all throughout the world, ang mga tao is serving someone or something. Sa Pilipinas, meron tayong mga bathala, anito, ano pa ba yung mga sinasamba natin nung mga ninuno natin, mga diwata, mga puno, bituin. So makikita natin, ang bansa natin, bagamat ito ay sobrang layo sa mga bansa na may mga relihiyon tulad ng Mesopotamia, ng Ehipto, ng Greece or ng Rome, makikita natin na kahit saan bahagi ng mundo, people are looking for something to worship. Sa panahon natin ngayon, we have the atheists. Pero alam niyo kung sinong sinasamba ng mga taong ito? The thought na walang Diyos. They're trying to disprove. Tulad nga ng isang Christian apologist, I forgot his name, isang matandang Amerikano. He's saying na yung mga atheists, they need faith. Sinasabi nila by faith naniniwala tayo sa isang Diyos na hindi natin nakikita. But then, he made a rebuttal na sinasabi niya, ikaw rin naman kailangan mo ng faith para maniwala na walang Diyos. And where does this come from? Saan nagmumula itong pagnanais na magkaroon tayo ng Diyos na sasambahin? It is how God had designed us from the very beginning. Nang nilikha niya si Adan at si Eva, there's this desire, we are designed to desire for God. Pero dahil pumasok ang kasalanan, it is marred by sin. At ang nangyari, naghahanap ngayon tayo ng ibang Diyos. Now, who are you thirsting after? Ikaw ba'y nauuhaw para sa Diyos o nauuhaw ka para sa ibang mga bagay? On verses 1 and 2, we'll see. We are likened to this deer na tayo ay nauuhaw. Like a deer, desperate for water in a dry land, we'll see the psalmist longs for God more than anything else. Kapag tayo ay nangihina na, sometimes we go on looking for other things to satisfy us, pero isa lang yung matutuklasan natin. Walang bagay na makakapagpuno ng kakulangan na dulot ng kawalan ng Diyos sa ating buhay.
Tanging Panginoon lang ang makakapagpuno nito. We'll see on Matthew chapter 5. Here on Matthew chapter 5, on verse 6. Sabi dito, "Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be satisfied." Ikaw ba'y naghahangad? Ikaw ba ay nagugutom? Nauuhaw para sa katuwiran? Alam niyo kung sino ang katuwiran natin? Ito ay si Jesucristo. Are you longing for Christ? Because if you are longing for Christ, you will be satisfied. Pero if we're just longing for something from this world, kahit makuha natin yan, it cannot satisfy our soul. Nothing else can quench the soul like He does. Alam niyo, yung uhaw ng ating mga kaluluwa can never be quenched. If I'm not mistaken, that's yung motto or marketing lingo ng Sprite is quench the thirst. Mali ba ako? Or tama? It's about, they're saying na, okay, bumili ka kapag uhaw ka na, go buy itong soft drinks na to at kapag ininom mo ito, mapapawi ang iyong uhaw. Now, if we look at our lives, makikita natin we are aiming, desiring for things. No, we think this can satisfy my life. This can build up my life. Pero dapat nating maunawaan, it is only Christ, our God, who can complete us. On verse 3, there's something na mahalaga rin nating makita. "My tears have been my food day and night." Kung gamit ninyo ay King James Version, ang ginamit dyan ay meat. The word meat refers to meal o yung pagkain. So, kung titignan natin dito, parang ang kanyang agahan, tanghalian at hapunan ay luha na lamang. Parati siyang umiiyak. Have you ever experienced being depressed na kahit hindi ka na naiiyak, parang umiiyak ka pa rin dahil sobrang bigat ng iyong damdamin? We'll see here, this sadness is not caused by something na hindi niya lang basta makuha. We'll see here, ang manunulat is describing his feeling na mula umaga hanggang gabi, siya ay umiiyak na lamang. Instead of, makikita natin in the Bible, one of the things na dapat na tinataglay ng isang Kristiyano ay kagalakan. Kailangan parati tayong nagagalak. And yung kagalakan natin sa ating Panginoon will result to praise. Every time na masaya tayo, alam natin kung sino ang ating Panginoon, kilala natin ang kanyang mga katangian. We have this hope that brings peace and joy sa ating mga puso. Kung kilala mo na ang Panginoon, even though medyo rough yung pinagdadaanan mo and alam mo na ang Panginoon ang iyong kasama and the Lord will provide for your needs, will provide deliverance, salvation sa iyong buhay, you'll have this hope na, okay, lilipas din ang lahat ng bagay. Pero bilang mga tao na puno ng kakulangan at ng kahinaan, most of the time, we are defeated by our own thoughts, by our own perspectives and beliefs, na paano kung hindi na ako tutulungan ng Panginoon? And therefore, we fall into this temptation of despair. Nakaranas na ba kayo ng despair? Ang antonym ng despair ay hope. Ibig sabihin ng despair, wala ka ng kahit anong pag-asa. Iyon ay kalaban ng katangian na gusto ng Panginoon nating taglayin, ang magkaroon ng pag-asa. So whenever we are in despair, we fall into this emotional distress na sobrang bigat and we are just compelled to cry. And this is what's happening sa manunulat. He's crying all day long. Ang manunulat, day and night, is grieving unrelentlessly. His grief is unrelenting, hindi tumitigil. Every tear can become unspoken prayer to the Lord.
Have you ever read sa Bible na yung luha can be a prayer? We'll see that on 1 Samuel. Let's open our Bibles. In 1 Samuel, we'll see here a woman, and I believe itong babaeng ito is well known para sa mga Kristiyano. Dahil itong babaeng to, she is suffering barrenness. O yung nagdurusa siya dahil siya ay baog. Meron siyang kalaban, not kalaban, kundi asawa ng kanyang asawa, ikalawang asawa ng kanyang asawa, whose name is Penina. Mahal na mahal siya ng kanyang mister. Bagamat si Penina ay may mga anak, mas mahal pa rin ni Elkanah, ang kanilang asawa, si Hana. That's why nagsiselos itong si Penina at kanyang inahamak, pinagtatawanan si Hana. And one day, napuno na si Hana. Hindi niya sinugod si Penina at nakipagsabunutan dahil siya ay inaapi. Alam niyo what she did? She went to her Lord. Siya ay nanalangin. And makikita natin dito, si Hana ay nasa sa tabernakulo. During this time, the temple is still not built. So, nagtungo siya sa tabernakulo kung saan sila nag-aalay. On verse 10, she was deeply distressed and prayed to the Lord and wept bitterly. Anong nararamdaman niya? Just like the psalmist on Psalm 42, there's this heaviness sa kanyang puso. Meron siyang kapaitan na maybe if we share yung bitterness natin sa ating kapwa, others may judge us, madali lang naman yung problema mo. Sometimes other people cannot understand kung gaano kabigat, kalalim, kasakit yung ating mga dinadala. And therefore, sometimes, hindi na natin kayang sabihin sa ating kapwa na, okay, nabibigatan ako, o ito, ganito kahirap yung aking pinagdaraanan. Kasi even if you are well-articulated in sharing yung experiences mo, sometimes other people cannot understand. Most of the time, other people cannot understand. That's why itong taong ito, knowing na kahit yung pinakamamahal niyang mister ay hindi na siya magawang i-comfort, siya ay tumakbo sa kanyang Panginoon. And she vowed a vow, siya ay nanalangin. At sa kanyang pananalangin, napagkamalian siya ni Eli na siya ay lasing. On verse 13, Hannah was speaking in her heart, only her lips moved and her voice was not heard. Siya ay nananalangin, she is crying. Bumubukas ang kanyang bibig, ngunit wala kang maririnig na kahit ano, at na magkamalian pa siya ng punong saserdote, punong pari na lasing. Sabi niya, bakit ka nandito kung lasing ka? At ipinaliwanag ni Hannah ang kanyang kalagayan. Have you ever experienced this kind of situation na kahit yung taong pinakamalapit at sa tingin natin pinakamaunawain cannot understand us? Pero alam niyo anong maganda? Our Lord understands. When we come to Christ, He will understand. That's why on 1 Peter 5:7, casting all your care upon Him, for He cares for you. Alam niyo yung term na cast? Hindi yun yung bit-bit mo, mabigat at binitawan mo. Ito ay ihagis. You have to exert an effort. The heavier your burden is, the more strength you need to exert para ito'y dalhin sa ating Panginoon. But that shows how we trust the Lord. He cares for us. Ang kailangan lamang natin gawin ay dalhin ang ating mga kabigatan. On Psalm chapter 80 verse 5, sabi dito, you have fed them with the bread of tears and given them tears to drink in full measure. Alam niyo kung ano yung tinutukoy dito ng manunulat?
Sino yung kausap dito ng manunulat ng psalmist on Psalm 80 verse 4? Psalm 80 verse 5, ang ating Diyos na si Yahweh. Sino yung nagbibigay ng mga pagdurusa sa atin? Sino yung nagdadala sa atin sa mga paghihirap o mga kabigatan ng buhay? Ang makikita natin dito, ang nagdadala sa atin ay ang ating Panginoon. Alam niyo, isang magandang bagay na dapat nating makita sa talatang ito, kapag pinakinggan mo ito at hindi mo nakikilala ang Panginoon at sinabi, balikan natin yung verse 5, you have fed them with the bread of tears. Pinakain mo sila ng tinapay ng luha and given them tears to drink in full measure. Ang kanilang inumin rin ay luha. Puro na lang luha. Puro na lang iyak. Alam niyo anong makikita natin dito? The Lord is the one who brings us to this sorrows, to this grief. At meron tayong dapat na makita. It is God who allows us to experience these difficulties dahil meron siyang gustong ating matutunan. On 1 Peter chapter 1 verse 7, tayo ay hinalintulad sa ginto. Ang ating pananampalataya na mas mahalaga pa kaysa sa ginto. Ito ay dinadaan din sa apoy so that when it comes out, ito ay mas mahalaga na. There is much more value sa ginto na dinalisay na kaysa sa ginto na bagong mina pa lamang. Yung bagong minang ginto, you can sell it pero mas mababa yung value niya dahil marami pa siyang impurities at baka konti lang yung ginto niyan. Compared to a pure gold, kapag yan ay ibinenta mo, mataas na yung halaga. But what is the cost para mapataas yung halaga ng isang ginto? It is through the burning flame. Kailangan tayong dumaan sa mga pagdurusa. And we will definitely experience sufferings sa buhay na ito. Because that's how God will purge us and will purify us. On verse 4, let's go back to Psalm 42 verse 4. These things I remember as I pour out my soul, how I would go with the throng and lead them in procession to the house of God with glad shouts and songs of praise, a multitude keeping festival. Alam niyo ba kung anong nararamdaman ng manunulat? Siya ay nagdurusa, siya ay umiiyak all day long. Pero alam niyo kung ano yung nakatago sa kaloob-looban ng kanyang puso't isipan? The memory of how he and the people of God worship the true Lord. Kailangan tayong magkaroon ng pagtingin. Ano ba yung gusto nating maging end result ng lahat ng ating pinagdaraanan? Every time you are going on through a suffering, ano ba yung nasa isip mong nasa dulo? Is it going back to the Lord with praises dahil napagtagumpayan mo ang iyong pinagdaraanan? Do you have this desire to come, worship, and praise the Lord once you pass through the trials of life? O kapag yung dumadaan ka na ang nasa isip natin, okay, wala na akong pag-asa, hindi na ako pwedeng makabangon, hindi na ako pwedeng makausad, I will just stay here. Nandito na lang ako kasi talunan na ako. There's truth na ang buhay natin will always be riddled with sufferings dahil bilang mga Kristiyano sa mundong makasalanang ito, we need to experience this to see na meron tayong mga bagay na dapat iwan, talikuran, meron tayong itong mga bagay na to will truly show us that our God is the God of the impossible, the powerful God who can make all things possible. Ngunit sa dulo ba ng ating mga isipan, we have this desire to hold on to the memories of our worship. Alam niyo why we have the Word of God? Many times, makakaranas tayo ng nalilimot na natin yung mga pangako ng Panginoon sa Biblia. Naranasan niyo na ba yan? Na dumadaan ka na sa pagsubok, imbis na bumalik ka sa salita ng Panginoon, ang nangyari ay
na mental block ka. Sa sobrang bigat ng problema mo, nalimot mo na, kailangan ko palang bumalik sa Panginoon. Because that's something to be trained sa ating mga sarili. Now, whenever we are experiencing troubles, we need to run to God and not to do yung natural actions natin, which is magtiwala sa ating sarili. One of my struggles ngayon ay nagbasa naman ako at masasabi ko naman na nagsikap naman talaga akong nagbasa. Pero pagdating ng tinatanong na kami ng aming profesor, alam nyo ba, parang nabubura ang lahat. Sabi ko, alam ko to eh. Nabasa ko to eh. Pero bakit lahat unti-unti siyang nabubura? Alam nyo yun, bago ko tumayo, tumatakbo pa siya sa isip ko. At nung nakatayo na ako, biglang wala na ang lahat. Because, alam nyo kung bakit? Nauuna yung aking takot. So iniisip ko na agad lahat ng pwedeng maging pangyayari kapag ako ay nagkamali and I do not focus dun sa proper action, which is to keep concentrating kung ano yung dapat kong gawin o sabihin. And alam nyo ba, just like me, most of us will do the same act. Na kapag naririyan na yung problema, imbis na tandaan natin, ano ba yung next good step? It is to run to God. Pero alam nyo ang nangyari sa atin most of the time, it is to run away from God. At tatakbo na tayo sa mga taong pinagkakatiwalaan natin o maybe sa ating sarili. And then, pabagsak tayo lalo ng pabagsak. Imbes na nababawasan na yung ating mga problema, lalo pa siyang nadadagdagan because we're going away farther from God. Isang mahalagang bagay na dapat nating tandaan is to always keep the Word of God sa ating mga puso at isipan. That's why, gusto ba natin ng matagumpay na buhay? The Lord is reminding Joshua in Joshua chapter 1 verse 8, this book of the law, itong mga kautusan na nakasulat sa aklat na ito, ay huwag lilisan sa iyong bibig. Kapag nagsasalita ka, parating iyan ay bahagi dapat ng iyong pananalita. Meaning, ito'y nilalaman ng ating puso just like what Christ is teaching. Anong lumalabas sa iyong bibig comes from your heart. In Psalm chapter 63 verses 2 to 4, sabi dito, so I have looked upon you in the sanctuary, beholding the power and glory. Kung babasahin natin yung mga naunang talata, it's also about thirsting for God. Pero alam nyo, sa pagkauhaw ni Haring David, si Haring David ang nagsulat ng kabanatang ito, sa kanyang pagkauhaw sa ating Panginoon, the thing that he does is, nagbabalik tanaw siya sa sanktuaryo ng ating Panginoon, beholding His power and glory. Because your steadfast love is better than life. Can you imagine, for each and every one of us, alam niyo ano yung pinakamahalaga para sa atin? It is our life. Wala kang makikitang tao na hindi nagpapahalaga sa kanyang buhay. Maybe we can say, hindi, ang mga nanay, mas mahalaga sa kanila ang kanilang mga anak. You know why? Because the mothers consider their children as their life. Diba parang that's the product of their life. So, kailangan ibigay nila ang kanilang makakaya for the children that came from them. Makikita natin, it's always about what is valuable para sa atin. Pero alam niyo anong sinasabi ni Haring David? On verse 3, ang pag-ibig ng Panginoon, it is much more valuable than the most valuable thing sa ating mga buhay. My lips will praise you. Even though we are thirsting for God. Ikaw ay, naranasan nyo na bang mahilo? Sa akin, mauhaw ng matindi. Sa akin, one of the things na pinagdudusahan ko kapag ako ay nauuhaw ng matindi is migraine. Hindi na ako nakakakita ng maigi, sobrang sakit na ng aking ulo, ako ay nanghihina dahil sa dehydration. Pero alam nyo, even though si Haring David is weak, because he is thirsting for God. Alam niyo kung anong dulo ng talatang 3, my lips will praise you because he knows who his God is. So I will bless you as long as I live in your name. I will lift up
my hands. Kailangan nating maunawaan who satisfies us, who can quench this thirst in our lives. It is only God. And verses 5 to 7, this is one of the things na maybe guilty din tayo. Most of the time, we are discouraged. And then, imbes na itulak natin yung ating mga sarili to move on, alam niyo ba minsan ang ginagawa natin, tayo pa mismo yung tumatapak sa ating mga sarili. I remember the first time that I was called, sabi ko sa aking sarili, napakabobo ko, bakit hindi ko to natandaan? Lahat na lang nalilimot ko, parang wala akong maunawaan. And I'm telling myself na napakabobo ko. And one time, tumawag ang aking auntie Del, meron siyang tinatanong, at nagkwento na rin ako sa kanya, sabi ko, parang pakiramdam ko, napakabobo ko. Alam niyo ba, sinabihan niya ako na, huwag ka na magsasalita ng ganyan sa sarili mo, parati ka na lang manalangin, imbis na sabihan mo ang iyong sarili na, bobo. At sabi ko, o nga no, parang imbis na itulak ko yung sarili ko to move forward, parang sinasabi ko hanggang dito ka na lang. And that is much more true sa buhay ng bawat isa sa atin. And that's the task of Satan sa ating mga buhay, to trigger us, to cause us, na tignan yung ating mga sarili na hanggang dito ka lang. Kasi eto ka lang. Makasalanan ka, o talunan ka, o wala kang nagagawang mabuti o maganda, hanggang dyan ka lang. But then, alam niyo isang magandang bagay, just like yung paraan natin ng pagtuturo, isa sa mga paraan na ituro sa atin on how to do soul winning ay ipaalam mo muna kung ano yung problema ng bawat isa, ng bawat isa sa atin, which is lahat tayo ay makasalanan. And the recognition na tayo ay makasalanan will bring us to the next step, and that is to look for the solution sa ating mga kasalanan. And the psalmist here is showing us how to talk to a discouraged heart. Paano ka ba makikipag-usap sa iyong puso na bagsak na pakiramdam mo ikaw ay talunan na? And definitely, each and every one of us will at some point, someday sa ating mga buhay, if you haven't experienced it, ikaw ay babagsak to the point na you feel na there's no way of standing up again or moving forward again dahil you are discouraged. On verse 5, we'll see here, we need to learn how to analyze our situations. We need to ask honest questions. On verse 5, why are you cast down, O my soul? Alam niyo, isa sa mga mahihirap na bagay para sa atin ay yung kahit yung sarili natin, niloloko natin. Nabagsak ka na, pero sasabihin mo, hindi, kaya pa to. Kailangan mo na nga ng tulong. Sasabihin mo, kaya ko pa to. Ang kailangan natin is to recognize that we are truly fallen. We'll see on Psalm 77, verse 6. Sabi dito, on verse 6, I said, let me remember my song in the night. Let me meditate in my heart, then my spirit made a diligent search. One of the things na dapat nating matutunan is to push ourselves to look for God, to seek God, kahit na tayo ay bagsak na. You know, in this psalm, ano ang kanyang ginagawa? I said, let me remember my song in the night. Ano bang ibig sabihin nito? Ano ba yung nire-representa nitong sinasabi ng manunulat? Ang kanyang sinasabi, nawa ay maalala ko yung awitin ng kagaanan, ng seguridad. Every time na we are fallen, every time na tayo ay nagdurusa, every time na ikaw ay discouraged, what do you do? I remember while I was driving papunta sa eskwelahan, I'm trying to recall yung aking pinag-aaralan at alam niyo ano yung na-recall ko? Yung mga pangit na bagay sa aking buhay. So,
Sabi ko, bakit ganun? Parang ginagamit na ako ng Diablo, parang sabi ko, unti-unti akong nagagalit, even though wala naman akong kaaway. Sabi ko, I'm remembering things na dapat ay ipagpasa Diyos ko. Alam niyo what I did? I opened my phone at nagpatugtog ako I have a playlist kasi ng mga hymns and piano at pinatugtog ko yun. Because I remember the story of King Saul kung saan he was stricken by this evil spirit at parati siyang galit. Parati siyang ayaw niyang kumain, bigat na bigat siya, and then he will call on David at tutugtog si David ng mga himno gamit ang kanyang harpa at gagaan ang kanyang pakiramdam. Do we go to those reminders na meron tayong Diyos na mabuti? Huwag natin gagamitin parang ritual lang. Okay, magpapatugtog lang pala tayo ng mga himno at okay na. Hindi ito isang ritual o agimat na kapag tumunog ay mawawala. You need to know ano ba yung ibig sabihin ng mga awiting ito, and it must remind us na meron tayong Diyos na mabuti. In verse 5, first part, why are you cast down, O my soul, is not self-pity. Hindi ito yung parang naaawa ka lang sa iyong sarili. And self-pity, by the way, is a form of pride. Kasi ikaw na naman, kawawa ka na naman. Kanina, habang ako ay nagbabiyahe, kausap ko si Sister LJ, sabi ko, meron akong mga kaibigan sa school. Alam mo ba, natuklasan ko na hindi ako kasama sa GC nila, kung saan nagpapasahan sila ng mga ginagawa nilang reviewer. Sabi ko, parang ang unfair. Bakit hindi nila ako sinama doon? I think there are just 5 to 7 people doon sa GC. Sabi ko, parang araw-araw kami magkasama at nagkikwentuhan, pero bakit hindi ako kasama sa GC yun? At nakakaramdam na ako ng kawawa naman ako. Pero sabi ko sa sarili ko, this is a wrong attitude. Kasi hindi naman tungkulin ng ibang tao to build me up. It's my duty to learn by myself. At naalala ko, meron rin pala akong ibang mga kaklase na sobrang busy sa trabaho, pumapasok ng walang nababasa. Sabi ko, okay, ito na lang yung aking gagawin. Isisend ko sa kanila, since walang nagsisend sa akin, ang gagawin ko na lang, ako na lang yung magsisend doon sa aking mga kaklase na walang nagagawang reviewer, nung ginawa kong reviewer. At nagbigay na lang ako ng disclaimer, sabi ko, huwag kayong masyadong aasa sa gawa ko kasi baguhan lang ako. Baka mali-mali yung nagawa ko and magkamali rin kayo. Mag-aral pa rin kayo, sabi ko sa kanila. So, I'm trying to look at myself na, okay, mukha akong kawawa kasi bakit hindi nila ako tinutulungan? But then, I have to know na it is not other people who will help me, but the God who is with me. Alam niyo ba, bawat isa sa atin, definitely, at one point, makakaramdam ka na, kawawa naman ako, bakit hindi nila ako tinutulungan? Did God leave you? No. Our God is still with us. So, this is not a question of self-pity na kawawa naman ako, bakit ako bagsak? No, this is a question to realize his current situation and to have the truth na kailangan niyang bumalik sa Panginoon. It is a search for truth in the middle of pain. Bakit ka ba talaga tunay na nasasaktan? Bakit ka ba nahihirapan? Is there a sin na kailangan mong talikuran? Or is there a lesson that the Lord wants you to learn? Kailangan natin yan matuklasan. That's why we have to ask, bakit ka ba bagsak? Aking kaluluwa. Bakit ka ba nangihina? Aking sarili. We have to ask ourselves. Choosing hope even when feelings resist. Alam niyo ano yung mahirap? Yung ating mga sariling emosyon. That's why, as I was reading new researches, alam niyo ba, siguro yung mga nauna sa aking henerasyon at yung mga kasabay ko ng henerasyon, one of the things na parang binigyan ng focus ay yung intelligence quotient or intellectual quotient, IQ.
ang parang binibigyan lang ng pansin sa mga eskwelahan is, you have to learn and learn. Kailangan ma-develop ang iyong IQ. You have to broaden or to increase your IQ. Pero alam nyo, sa bagong mga studies ngayon, schools are trying to incorporate development of the EQ, yung emotional quotient. Why? Because it is an important form of intelligence for you to be able to control your emotions. Tinatawag ito, Howard Gardner enumerated different kinds of intelligence, and one of that is intrapersonal intelligence, o yung kakayahan mo to regulate and modulate your own emotions. Kaya mo bang kontrolin yung iyong emosyon? At alam nyo, sa sarili natin, we may suppress our emotions, but then we will be defeated by our emotions dahil tayo ay mga tao lamang. But with God, we will have the strength to subdue even our emotions. Tulad ng sinabi ni Apostol Pablo, casting down imagination and every high thing that exalteth itself against the knowledge of God. Alam nyo, sinong magbibigay sa atin ng kalakasan to defeat even our most natural instincts? Ang ating Diyos. If you feel na you are defeated, come to Christ, because He is the one who brings us victory. In our despair, we need to choose hope. Kahit na yung ating puso tinutulak, tumalikod ka na sa Panginoon, iwan mo na yung mga taong yan, iwan mo na yung bagay na yan, pumunta ka na sa ganitong lugar. Sometimes we feel that. And makikita natin, Jonah is one of those emotional people in the Bible na tumakbo siya, palayo sa Panginoon, but then what happened? Nagdusa lahat ng mga taong kanyang kasama. Naalala niyo ba yung kwento? Naubos lahat ng laman ng barko kasi tapon sila ng tapon kasi baka lumubog na yung barko natin. Sige, tapon lahat ng kargamento. Mga tao na lamang ang natitira. At alam niyo yung sinabi pa ni Jonah, itapon niyo na ako. Itapon niyo na ako sa dagat. He's so emotional. Alam niyo yung totoong gusto ni Jonah na magpakamatay, bakit hindi na lang siya tumalon? Iyan ang tanong ko nung bata pa ako. Gusto mo pa lang mapunta sa dagat, bakit hindi ka na lang tumalon? Bakit uutusan mo pa yung kapitan, ihagis niyo na ako sa dagat? You know why? Para meron siyang masabihan ng, Panginoon, namatay ako kasi hinagis nila ako. Meron siyang masisisi, Panginoon, namatay ako dahil dun sa bagyong pinadala mo. But then, sinalo siya ng isang malaking isda, and after 3 days and 3 nights, dinala siya sa Nineveh na kanyang tinakasan. We'll see that emotions may bring us out of the way. But then, meron tayong Diyos na mabuti. Alam niyong mangyayari. On our way from God, palayo sa Panginoon, He will come and He will help us go back. Makikita natin on Hebrews chapter 13 verse 8, ang ating mga damdamin is a powerful force sa ating mga buhay, and we can be easily defeated by our own selves. But on Hebrews chapter 13, verse 8, meron tayong isang mahalagang mapagkakatiwalaan. That's why we have to hold on to hope. At hindi natin kailangan magtiwala sa ating sarili. You feel defeated dahil pakiramdam mo, pinabayaan ka ng Panginoon. Trust in Him. Why? On verse 8, Jesus Christ is the same yesterday and today and forever. Alam niyo ano yung term na forever? In other terminologies na ginagamit dito is everlasting. Makikita natin, our Lord is from everlasting to everlasting. Kapag inisip natin yun, ano bang tinutukoy doon? Hindi natin alam kung saan nagmula ang Panginoon at hindi natin alam kung anong mangyayari pagtapos ng buhay na ito o pagdating natin dun sa walang hanggan. Pero alam niyo kung anong pangako ng Biblia? Si Jesus na ating Panginoon. Siya ay hindi nagbabago. From the day He created
and called all things that He created, it is good. He said, it is good. Nang nilikha niya si Adan at si Eva at dinala niya sa isang napakagandang lugar, kompleto, sa lahat ng kanilang pangangailangan. Nung nagkasala ang dalawang taong ito, nahulog sa pagkakasala, nahiwalay sa ating Panginoon, still the Lord is loving. Pinatay niya ang hayop upang damitan ng tao that reflects His coming salvation. May kailangang mamatay. Because of His love, He brought us salvation. At kung yung Diyos na nagmahal sa nagkasalang tao, that same God is still loving us, is still loving you. Even on our downfalls, that same God will be there to uphold us and to bring us up. That's why, even though feelings change quickly, but the Lord's character stays the same yesterday, today, and forever. Kahit yung damdamin mo ngayon masaya ka, bukas hindi na. I was discussing nung nakaraang Bible class in Payatas, I was just telling the people, one of the prevailing principles ng mundong ito ay yung feminism. Have you ever heard about feminism? Ito yung nagsasabi na yung babae at lalaki dapat pantay. And then, makikita mo sa social media, yung mga babae nagrereklamo, bakit hindi nila ako pinapaupo? You're calling for equality and then nung binigay yung equality, you'll complain. Makikita natin in this world, there's really no righteousness. At makikita natin, what's the problem with feminism? Ang mga feminist, sabi nila, dapat pantay ang lalaki at babae. God created us differently. He designed us for specific purposes. Alam nyo ba, ang hormones ng lalaki, cycles every day. Pantay lang yan, every day. Okay, umaga, tataas, pagdating ng bandang hapon, babagsak na, preparing for the rest. Ang babae naman, at the beginning of the month, sobrang masaya siya, biglang after few days, biglang babagsak na naman ang kanyang damdamin and then magiging parang wala na siyang nararamdaman. She's not happy or sad. Parang normal lang. And then tataas na naman, then babagsak na naman. Makikita natin, we are created by the Lord differently. And most of the time, yung mga babae ay more emotional than men. Pero makikita natin, whether you are a man or a woman, you will always be defeated by your emotions if you leave it unchecked. Kailangan natin ng ating Panginoon. And even though we feel sad or lonely, depressed, distressed, in despair, ang ating Panginoon, He will never change. And we have to recognize God's hand in the storm. On verse 7, deep calls to deep, at the roar of your waterfalls, all the breakers and your waves have gone over me. Tinutukoy dito na yung bagyo ng buhay. Hinahampas ka na. Just like what's happening in Matthew chapter 7, nung nagtayo ng bahay, ang hangal at ang matalino, hinampas sila ng bagyo. Pero alam niyo kung sino yung nanatiling matatag? Yung taong nagtitiwala sa ating Panginoon. The pounding waves may feel endless, or the pounding problems may feel endless, but none of them are outside God's control. Naalala niyo ba yung kwento ng mga apostol? Ginising nila ang Panginoon, sila ay nasa barko, and the storm is rampaging. Sabi nila, Panginoon, gumising ka, hindi ka ba nag-aalala na kami ay mamamatay na? Just imagine, itong mga taong ito, they are with a God who created all. Tapos sasabihin nila na papatayin tayo ng bagyo na iyong nilikha. Papatayin tayo ng tubig na iyong nilikha. Will the Lord ever allow His creation na maging dahilan ng kanyang kamatayan unless He wills it, tulad ng kanyang pagkapako sa krus? We'll see that in this life, storms will pound us. Problems will be all over us. Pero ito yung dapat tandaan ng bawat isa sa atin. Everything is inside the control of our God. Walang nakakalusot. Walang aksidente.
sa mundong ito. Tayong mga tao, we developed this word accident or coincidence. Ngunit kapag sinuri natin, is it ever applicable sa Diyos ng karunungan na nakakaalam ng lahat ng bagay? No. Everything is ordained, is planned. And as we close on verses 8 to 11, trusting God through the night. Alam niyo kung ano yung night? It represents distress or hopelessness. Alam niyo yung kadiliman o yung gabi? It shows na, or it is a picture of wala ka ng pag-asa, wala kang liwanag, wala kang pag-asa. On verse 8, we'll see, sabi dito, by day the Lord commands His steadfast love. Kapag yung maliwanag, nandyan yung pag-asa, you're always hopeful, nararamdaman mo na, mahal ako ng Panginoon. Kasi pinagpapala niya ako. He loves me. But then, at night, His song is with me. Kailangan nating maunawaan, ano bang ibig sabihin ng His song is with me? Just like nang tinalakay natin kanina, the songs in the Psalms, ito ay reflection ng kanilang mga karanasan sa biyaya ng ating Panginoon. We'll see how the people who wrote the Psalms try to remember or memorialize yung kanilang mga karanasan sa kabutihan, biyaya, pag-ibig ng ating Panginoon. And these songs, sa tuwing inaawit nila ito, gives them hope. O even though na nagdudusa tayo, do you remember nung tayo ay tatawid sa Red Sea, how the Lord divided the waters at naglakad tayo on dry land, how He defeated those armies of that powerful nation, Egypt. Naalala nyo ba nung tayo ay nagdurusa sa kamay ng ating mga kalaban, how the Lord gave us victory? The songs represent our memory of how God had blessed us, had helped us, had saved us. Do you have these experiences na pwede mong balikan kapag nawawalan ka na ng pag-asa? Alam nyo ba, every time na may isip ko, darating na naman yung bayaran next week, kailangan na naman namin magbayad kasi baka pagdating na naman namin, putol na naman yung kuryente or nandyan na naman yung disconnection notice, nakakatakot, baka biglang mawala na naman kami ng kuryente. So every time darating yung time ng bayaran, parang I'm always thinking, paano kami makapagbayad? Pero alam nyo how the Lord encouraged me, kailangan ko lang balikan, ilang taon na ba na nakaka-survive? Every time na kailangan ng magbayad, naririyan na naman ang pagpapala ng Panginoon, which is enough to cover para sa mga pangangailangan. And then, I hold on to it na ang Panginoon ang bahalang magkaloob. Do you have an experience na pwede mong balikan to remind you na meron kang Panginoon who will be your hope sa panahon ng kawalan ng pag-asa? Makikita natin, even though maybe you can say, wala kasi akong maalala na biyaya ng Panginoon, then go to His Word. Ito ay naglalaman ng pag-asa. His love is faithful in every season. In times of hope and in times of despair, our Lord is faithful. On verse 8, on the last part of verse 8, a prayer to the God of my life. Let prayer carry your burden. This is one of my favorite verses. Isa sa mga talata na aking natutunan, or at least yung mas naunawaan ko compared to others while I was studying the Word of God when I was a new Christian. And it's Philippians chapter 4 verses 6 to 7. Alam niyo ba na hindi tayo dapat mag-alala o mangamba o mataranta sa mga bagay ng ating buhay, but come to the Lord in prayer. Meron ka bang problema ngayon? May mga inaalala ka ba ngayon? Then come to the Lord. Bakit kailangan mong bitbitin yan kung pwede mo namang ibigay sa Panginoon? Dalhin sa Panginoon. Tell Him everything. The peace He gives is greater than the weight you feel. If you haven't experienced, every time you pray,
Hindi naman agad pagdilat mo, hindi naman fairy yung Panginoon. Have you read yung mga fairy tale? Di ba kapag kailangan halimbawa ni Cinderella nung, ano ba yun? Di ba bigla siyang nagkaroon ng damit, nagkaroon siya ng kalesa, gawa sa, o mula sa kalabasa, tas yung daga naging kabayo. So, pagdilat niya, okay, wow, kompleto na lahat ng aking kailangan. But then with the Lord, kapag nag-pray ka, sometimes you're praying for 1 year, 2 years, 3 years. Ang tagal ko nang nagpipray pero bakit wala pa rin? But then every time we pray, we experience this unexplainable peace. Kung hindi nyo pa nararanasan, maybe this is the time, the opportunity for you to experience how the peace of God operates sa buhay ng mga tao na nagtitiwala sa Kanya. Alam nyo ba, whenever we come to the Lord in prayer, He sends peace that is unexplainable. Paano ba ito nangyayari? Bakit parang ang gaan na ng pakiramdam ko? Kanina, I'm worrying, then ngayon parang okay na lahat. It is how the Lord works. At hindi ito pamahiin. It is not emotion. It is how the Spirit of God intervenes sa ating troubled hearts. Come to Christ. And let us bring our burdens. And on verse 11, as we close, we'll see na even though, nakita nyo ba kung gano'ng karaming talata yung namumroblema ang manunulat? He's been problematic from I think, from verse 3 until verse 10, he's problematic, but then he is closing with hope. Ending with hope, not despair. Alam nyo, iyan ang theme ng buhay ng isang Kristiyano. Alam nyo ba, nung ako ay bata pa, the first ever movie na napanood ko, at sabi ko, bakit ganun? Napakapangit ng ending. If you have watched Braveheart, alam nyo, ang saya-saya ko kapag nananalo yung bida, he's the leader of the tribes. At siya ay nag-aaklas, if I'm not mistaken, against the Kingdom of Scotland. So silang basta yun. I forgot kung ano yung detail ng movie. But then, alam nyo ba, nananalo sila, nagdidigmaan, tas pagbuklod niya yung mga tribo, but then, at the end of his story, siya ay napatay dahil pinagkanulo siya ng kanyang kaibigan. Sabi ko, alam nyo ba, hindi ko lang sinasabi sa aking mga magulang, pero sobra akong depressed. Sabi ko, bakit ganun? May movie pa lang nagtatapos ng pangit. Meron pa lang ganung movie kasi all throughout my life, nanonood ako ng Pinocchio, batang gawa sa kahoy, napunta doon at naging asno. Pero nung nailigtas siya ng kanyang magulang, ginawa siyang isang normal na bata. Sabi ko, ang ganda ng kwento. Si Snow White na namatay, nung hinalikan, bigla siyang nabuhay. Sabi ko, okay, maganda yung pagtatapos ng kwento. But then there's a story na depressing yung dulo. Pero alam nyo ba, ang buhay ng mga Kristiyano doesn't end in despair, but is filled with hope and ends with victory. Alam nyo, if ever you are feeling despair right now, let's come to the Lord because He is the origin. He is the source of hope. Nawawalan ka na ba ng pag-asa? Come to the Lord. On Romans 15:13, as we close, sabi dito, Romans chapter 15, verse 13, may the God of hope. Nakita niyo ba how God is being described in this verse? Basahin natin muli. May the God of hope. Nawa ang Diyos ng pag-asa. Kapag pinag-aralan natin yung mythology, there is the God of sun, moon, the rivers, the ocean, the God of wealth, the God of harvest. Pero alam niyo, makikita natin sa Biblia, He is much more. Our God is much more. Kung pag-uusapan lang natin yung value, our God is much more valuable than a God of
wealth of gold. You know why? He is the God of hope. May the God of hope fill you with all joy and peace in believing, so that by the power of the Holy Ghost, you may abound in hope. Nakita niyo ba yung talata? Alam niyo, every time we fall into despair, and that is normal. Do you know Elijah, yung nagpatigil ng ulan for 2 years? Nung nanalangin siya, nagpadala ang Panginoon ng apoy na tinupok ang kanyang alay, pati ang mga bato na kanyang binabad sa tubig, naubos ang lahat. But then, sinabi lang ng asawa ng hari na papatayin kita. Alam niyo kung anong naramdaman ni Elijah? Sabi niya, Panginoon, sana hindi na lang ako nabuhay. Kunin mo na lang ako. E di sana tumakbo na lang siya sa arena at nagpasaksak kung gusto niya talagang mamatay. He is in despair. He wants his life to end. And maybe you're experiencing that, or maybe we will experience that in the future. Pero alam niyong dapat nating maunawaan, our God, the God of hope, will fill us with what? Joy and peace. Kagalakan at kapayapaan. When you have hope, you will have joy and peace. Bakit? Kapag yung merong problema sa iyong paligid at wala kang kapayapaan, natataranta ka, nakangiti ka ba? Kanina nag-send ako ng nagpicture ako during ng aming recitation. Alam niyo ba, wala kang makikitang nakangiti. Kahit nakaupo pa yung mga tao at hindi sila natatawag, everyone is cramming, is nervous. Alam niyo ba kanina, pagkatapos ko ng recitation, sabi ko, iihi muna ako. At habang pabalik ako, inaalala ko lahat ng dapat kong sabihin, lahat ng aking inaral. At alam niyo ba kung saan ako pumasok? Sa kabilang room. At pagpasok ko, sabi ko, bakit iba-iba na yung mga tao dito? Dahil wala ako sa aking sarili. Why did that happen? Kasi I don't have peace. I'm worrying. But if you have hope, you will have peace, and you will have joy. You will enjoy. Magagawa na natin yung sinasabi in James chapter 1. Count it all joy when ye fall into diverse temptations or trials. Yung temptation doon, hindi is that temptation to sin, kundi yung challenges of life. Magiging masaya rin pala tayo habang nagdurusa because we have hope. And who will give us that hope? It is our God. By the power of the Holy Spirit, you may abound in hope. Magiging masagana tayo sa pag-asa sa pamamagitan ng Espiritu ng ating Panginoon. So, how can we ever live by this truth? Set aside time each day to seek God in His Word and in prayer, even when your heart feels dry. Push yourself. Wala ka ng drive to read the Bible and pray. Push yourself. Pakita mo naman na you have the drive to improve your life through the power of God. Push yourself. Read. Set aside time to seek God in His Word. When discouragement comes, nandiyan na, bagsak na ang iyong puso, ang iyong isipan, speak Scripture to yourself and let it shape your thoughts. Every time I feel discouraged, alam niyo yung gagawin ko? Kapag yung nagbabasa ako at wala na akong maunawaan, alam niyo ang ginagawa ko? I don't just rest. Bubuksan ko yung aking Bible at magbabasa muna ako. And then, I will discover, yung Diyos pala yung nagbibigay ng ganito. Siya pala yung magiging katuwang ko. So, allow God to shape our thoughts through His Word. And lastly, hold on to His love in the night seasons. Panghawakan mo ang pag-ibig ng Panginoon, magtiwala ka kahit sa panahon ng kawalan na ng pag-asa, trusting that joy will come in the morning. Joy comes because of the Lord. He gives joy. Tayong lahat ay tumayo at tayo ay magtapos sa panalangin. Ama naming nasa langit, kami po ay nagpapasalamat sa inyong kabutihan. Naway tulungan niyo kami na magkaroon ng tamang pagtingin
sa amin pong mga sarili. Na even though we may be distressed or in despair, you are our God who is in control. Nawa ay magdulot po ito ng pag-asa sa amin pong mga buhay, na magtiwala kami na ang inyo pong layunin para sa amin ay kabutihan. Nawa ay tulungan niyo kami na mapagtagumpayan ang mga pagsubok ng amin pong buhay sa tulong ng inyo pong kapangyarihan. Gabayan niyo po kami na magtiwala kahit sa panahon na mukhang imposible ng aming malampasan o mapagtagumpayan ang aming kalagayan. Kaya nawa ang amin pong maitaas at maluwalhati sa pamamagitan ng aming buhay na puno ng pagtitiwala sa inyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay manatiling nakatayo at muli nating tawagan ng ating tagapagpaawit.